Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo sa isang espesyal na coverage tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng ating bansa dahil sa mga pagbabago ng klima. Mula sa nagdaang super typhoon at banta ng El Nino, marami ang naapektuhan sa pangyayaring ito. Samahan niyo kami habang sinisiyasat natin ang mga dahilan ng epekto ng mga kalamidad na ito at kung ano ang mga maaaring solusyon ng mga pinsalang dulot nito. Ngayon naman ay dumako tayo kay Miss Claire upang alamin natin ang patungkol sa super typhoon. Matapos ang pagsalanta ng Super Typhoon Imaw sa bayan ng Adamya, marami ang residente na naapektuhan dito. Ngayon ay alamin natin ang kalagayan doon. Miss Christine, kumusta dyan? Narito po tayo ngayon sa Adamya, isa sa mga bayan na pinakamatinding naapektuhan ng Super Typhoon Imaw. Tulad ng mga nakikita ninyo, malaking pinsala ang iniwan ng Super Typhoon sa ating mga kababayan. Narito ang isa sa mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon. Mang Francis, paano po kayo naapektuhan ng Super Typhoon? Nako, Iha. Nawala lahat ng aming mga gamit, pati na rin ang aming kabuhayan. Nawala rin ng mga lambat, pati ang mga bangka namin. Paano na kami makakahanap ng isda para sa aming pamilya? Samantala, ang ilan sa mga estudyante naman ang aming nakapanayam. Ayon sa mga ito, malaki ang naging epekto ng Super Typhoon na nagdaan sa kanila. Narito ang kanilang mga pahayag. Ano nga ba ang mga naging epekto sa inyo nitong mga nakaraang bagyo? Sobrang hirap po, lalo na po yung sa mga pagkain po. Kasi as a working student po, kailangan ko pagsabay yung pag-aaral ko at yung pagtatrabaho. So since yung yung bumagyo po, nawalan po ako ng trabaho. At ngayon po ay nahihirapan na po ako, lalo na po sa mga pinansyal. So, ayun nga po, dahil nga po sa bagyong dumaan dito sa aming bayan at dito sa aming paaralan ay nasuspend naman po nasuspend ang aming klase. Kaya ngayon po ay kailangan naming habulin ang mga subject na dapat naming habulin. Yun lang po. So, ayun lamang ang mga naging karanasan ng mga estudyante dito sa Colegio de Montalban. Balik sa inyo sa studio. Salamat, Miss Christine. Alamin na natin kung ano nga ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayon. Tuluyan na nga nakaalis sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Imaw. Bagaman malayo na ito ay makakaranas pa rin ang hilagang bahagi ng bansa ng mga matinding pag-ulan dulot ng warm front. Samantala, sa Visayas naman ay makakaranas ng mga pagtag-araw na magdudulot ng matinding tagtuyot ang tinatawag natin na El Nino. Sa Mindanao naman ay makakaranas sila ng maaliwalas na panahon at ang ibang bahagi naman nito ay makakaranas ng paunti-unting pag-ulan. Balik dyan sa inyo. Kasalukuyan ngayong dumaranas ang mga taga-Ilocos ng matinding tagtuyot o tinatawag na El Nino. Ngayon, nandun si Miss Angel para kamustahin sila. Miss Angel? Samantala, sa ibang bahagi naman ng bansa, naghahanda ang mga magsasaka sa banta ng El Nino. Kasama ko ngayon si Mang Vincent. Mang Vincent, paano po ba kayo naapektuhan ng kakulangan ng ulan? Mahirap po ang buhay namin ngayon dahil sa kakulangan ng ulan. Yung mga pananim nga namin, unti-unti na namamatay dahil sa El Nino. So, ngayon po is, nahirapan kami, di nga namin alam kung paano pa kami mabubuhay kung mapapatuloy yung ganitong sitwasyon. Kasalukuyan ang nararanasan dito sa Ilocos Sur ang banta ng El Nino, maging ang kabuhayan at pananim ay apektado na. Patuloy nating babantayan ang banta ng El Nino. Balik sa studio, Cry. Salamat, Miss Angel. Ngayon naman ay dumako tayo kay Miss Grace upang malaman natin ang mga dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng pabagong-bagong klima. Miss Grace, kamusta dyan? Para mas maintindihan natin ang pangyayaring ito, narito si Mr. Regel, isang eksperto sa pagbabago ng klima, at si Mr. Enrico, isang resident meteorologist. Ang mga ekstremong pangyayari sa panahon nating nararanasan ay hindi lamang isang isolated na mga insidente. Ito ay bahagi ng mas malaking problema gaya ng pagbabago ng klima. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagdudulot ng pag-iiba ng pattern ng panahon at nagresulta ng mas madalas at mas matinding mga ekstremong pangyayari. Tama po ang ating eksperto. Ang mga datos na aming nakakalap ay nagpapakita ng malinaw na trend ang pag-init ng mundo at pagtaas ng level ng dagat. Maraming salamat sa mga ulat. Napaka-komplikado ng isyong ito.
Ngunit malinaw na ang pagbabago ng klima ay isang malaking banta sa ating planeta at sa ating mga buhay. Ano ang mga solusyon upang maibsan ang mga epekto ng pagbabago ng klima? Sa susunod nating manghulat, tatalakayin natin ang mga hakbang na maaaring gawin ng bawat isa sa atin upang makatulong sa pagsugpo sa pagbabago ng klima. Narito ang Safe na Safe. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakita natin ang epekto ng pagbabago ng klima sa ating bansa. Ngunit hindi tayo dapat na mawalan ng pag-asa. May mga solusyon na maaari natin gawin upang matugunan ang cases na ito. Samahan ninyo kami habang sinisiyasat natin ang mga iba't ibang hakbang na maaari natin gawin upang makatulong sa pagsugpo sa pagbabago ng klima. Ang pagbabago ng klima ay isang global na problema na nangangailangan ng global na solusyon. Ngunit ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na dapat gampanan. Simulan natin sa ating mga tahanan. May mga maliliit o simpleng hakbang na maaari natin gawin upang makatulong sa pagbawas ng ating mga problema. Ang pag-iimpok ng enerhiya, pagtatanim, o ang pagre-recycle ay ilan lamang sa mga paraan kung paano natin mababawasan ang ating kontribusyon sa pagbabago ng klima. Tama, at hindi lamang iyon. Isa sa pinakamahalagang solusyon na maaari natin gawin ay ang paglipat sa renewable energies. Ilan sa mga ito ay ang mga enerhiya na maaari natin makuha sa sinag ng araw, sa tubig at sa hangin na makakatulong sa atin. At ang mga ito ay ang ilan sa mga malilinis at sustainable na alternatibo sa fossil fuels. Ang pagbabago ng klima ay isang seryosong problema, ngunit hindi ito ang katapusan ng mundo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari tayong lumikha ng mas sustainable at mas mahusay na kinabukasan para sa lahat. Tama, at lagi rin natin pakatatandaan na ang problema natin sa pagbabago ng klima ay hindi lamang responsibilidad ng ating gobyerno at ng malalaking korporasyon. Ito ay responsibilidad din natin bilang mga mamamayang Pilipino. Magsimula tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, at sa mga pang-araw-araw na desisyon sa ating buhay. Sama-sama ay mas maaari tayong lumikha ng isang mahusay at mas malinis na kinabukasan sa ating planeta. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng panahon, manatili tayong positibo at magtulungan. Magtiwala tayo na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Mag-ingat po tayo at manatiling ligtas. Muli, ako si Claire May Dizon. At ako naman po si Crisanta Lucentales. At ako si Benedict Aquino. Ito ang 7-11. Dahil sa mga Alam niya, marami Tulad ng mga nakikita ni Ang hilagang bahagi Apektado na. Ito si Mr. Regel. Isang isolated. Alam ay nagpapakita. Tulungan, maaari So na maaari natin gawin Aming kabuhayan. Sa mga bagyong dumaan dito. Mahirap po ang buhay